Amen. So, good morning mga igsoon. So, nanasad ta sa atong The Holy Word for Morning Revival. Schedule na to karon week 6, day 3 or Wednesday. So, gahapon wala ta ka-upload kay conflict sa akong schedule sa trabaho. So, magsugod na ta, narita sa atong verse. Ephesians 4:30. Do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed unto the day of redemption. So dire sa Ephesians 4:3 na gipa remind na dili jud nato pag-uulon ang espiritu sa Dios, kay mao ni ang nahimo natong timaan or nagsilyo nato sa atong kaluwasan. Pinaagi sa espiritu sa Dios, pinaagi sa pagduol nato niya, pinaagi sa pagdawat nato niya, gisilyuhan na tanan diri sa kalibutan mga igsoon nga luwas ta. So kinahanglan jud nato na dili nato pa guulon ang espiritu nga naa sa sulod nato. No, kani siya kay na diri gipasabot diri na do not grieve the Holy Spirit of God. Meaning dili nato pag-uulon ang espiritu sa Dios nga naa sulod nato. Unsa may paagi nganong naamay kanang maluya man ang espiritu nga nasulod nato. Una, sa tibuok natong adlaw kinahanglan jud ta mo ampo, motawag sa Ginoo. Adlaw-adlaw mao na siya kanang pagtimaan nga ginhawa ta sa Dios. Nya kinahanglan sad ta mo pahimulos sa iyang mga pulong pinaagi sa Holy Word or sa Biblia or bisan gani sa ato ang mga morning revival, kinahanglan jud ta mo duol or tandugon nato siya pinaagi ana. Sa kana nga paagi dili na mahimong maguol ang espiritu nga naa sulod nato. Kay espiritu man siya na naa sa sulod nato, so kinahanglan pud nato siya kanang kanunay natong tandugon. Nya ikaduha, kasagaran manggod sa natong mga tawhanong mga binuhatan is makalimot din ta sa pagtawag nato niya. Tungod sa atong enjoyment sa kalibutan, makalimot ta sa pagduol or sa pagdandog sa Dios. Muna ang Dios mag-uol jud siya. Ang espiritu sa sulod nato mag-uol jud siya og dili ta mo tawag sa iyang ngalan or motandog niya adlaw-adlaw. Ikaduha nga verse, 1 Thessalonians 5:16-19. So, always rejoice, unceasingly pray, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit. So, diri, mao na to, sumpay, unsaon pag aron dili maguol ang espiritu nga naa sa sulod nato. Always rejoice, kanunay ta malipayon, unceasingly pray, sa walay paghunong nga pagampo. In everything give thanks. So bisan pa sa tanang butang magpasalamat. Mabati ba ni nindot ba ni kasagaran gud nato is nindot lang ang atong pasalamatan. Salamat sa grasya nga anang bugas nga mo nadawat. Pero bisan pa daig sa mga gulano na sitwasyon like nang bati nga sitwasyon, kinahanglan gyapon ta magpasalamat sa Dios. Kay mao ni paagi nga makaduol ta sa Dios. Kabantay mo na pananglitan, tagaan tag sakit sa Dios, silantan bataron. Nya mao na makaingon na din ta, Lord, nang nanaman sa kuani nga sakita. Di ba naduol ka sa Dios. So, kinahanglan gyapon ta magpasalamat sa bisan sa mga bati nga butang, mga nindot na butang, kaya gipasabot diri, give thanks, in everything give thanks. Tanang butang pasalamatan nato. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit. So ganiha sa Ephesians 4:30 nag-ingon ngadto na do not grieve the Holy Spirit. Nya sa 1 Thessalonians 5:19 na siya, do not quench the spirit. So ayaw palunga ang espiritu. Kani nga pamaagi.
So makuan din nato ng espiritu mapalong pud di siya. Sa unsa nga pamaagi pananglitan na ata sa meetings sa tigom unya na kay gusto nga i-share or ipaambit sa mga igsuon pero imong gipugngan imong kaugalingon. So mana imong gipalong ang espiritu or bisan gani sa kanang pag-amen nato sa mga tigom. Dako naman na siya na function kanang amen o siguro dili pa kay ta makat-on or maayo mo panulti sa mga ato ang mga meetings pero kanang word nga amen na mo amen ka sa mga ampo sa mga igsuon mo amen ka sa ilang gipaambit sa ato ang mga igsuon is dako na siya nga kanang function nga mahatag nato sa ato ang church life sa atong kinabuhi. Kana sang pag adto nato mga tigom like home meetings, prayer meetings, o bisan na sa Lord's Day. Adlaw sa kanang pagkabanhaw sa Dios. Kung imong pugngan imong kaugalingon nga dili mo adto, like kapuyon ka, manay paagi nga napalong ang espiritu, quench the spirit. So dire sa 1 Thessalonians 5:19 na do not quench the spirit. Dili nato palungon ang atong espiritu. So ari na ta sa ato ang morning nourishment mga igsoon. Every day in the morning, you must go to the Lord saying, Lord, thank you that I am here. Fill me up, saturate me, soak me. I want to be soaked in you and with you. So, kinahanglan day, every morning mga igsoon, kinahanglan jud ta moingon sa Ginoo nga, pun ako Ginoo. Saturate me, tuhupi ko. Soak me. So, manay pamaagi nga dili mag-uol or katong sa Ephesians 4:30 nga manay paagi nga dili mag-uol ang Dios diri nato. Kinahanglan jud ta moduol kanunay or adlaw-adlaw bisan pag moment by moment ingon pa sa atong mga igsoon. Kinahanglan jud nato mutawag ta si Ginoo. Man, it is not too much to have this kind of prayer 3 times a day. The more we pray this way, the better. People may teach you that you should not eat so much, but no one has ever taught you not to breathe too much. Oo. Dire, gihingnan ta dire nga kanang dili ra man ni lisod sa pagampo na 3 times a day nato ni buhaton. Dire tudloan sigud tingali ta sa mga tawo nga dili ta mukaon o di ta palabig kaon pero wala jud miingon nato nga ayaw ginhawag kanang di ta mo palabig ginhawa. So the more manggod mo ampo ta sa Ginoo, the more ta mo tawag sa iyang ngalan, the more ta magpapuno jud sa Ginoo is mao na ang paagi nga paginhawa nato niya, paginhawa nato sa atong Ginoo. So meaning ato ang kuan man good life nagdunam ni duha nga part is tawhanon na kinabuhi ug espirituhanong kinabuhi. So kita as a part sa tawhanon natong kinabuhi kinahanglan jud ta mo ginhawa adlaw-adlaw, mo ginhawa every moment by moment. Pero sa atong espirituhanong kinabuhi kung wala lang ta kabantay nanginahanglan sa ni sa pagginhawa nato adlaw-adlaw. Ang paagi ni sa pagginhawa niya kay kinabuhi man siya. So meaning kinahanglan sa jud ni siya mo breathe in o breathe out. So pamaagi na is ang pagtawag ra jud nato sa Dios. Ang pagtandog nato sa Dios, ang pagduol nato sa Dios mao nay paagi sa atong pagginhawa or sa ginhawa sa atong sulod sa atong espiritu. Kay naghisgot man ni siya kinabuhi. Spirit means kinahanglan ni siya kanang buhi man ni naa sa atong sulod, kinahanglan po ni siya mo ginhawa.
So mo nay bantayan nato mga igsoon. Your breathing should not be reduced. Rather, you had better exercise to have more breathing and to breathe deeply. To pray in this way is to gain the oil in your vessel. Oh, kuha na sad ta sa day 1, naghisgot siya og oil, extra nga oil sa ato ang sudlanan. Karon, ang pag-breathing daw nato deeply sa Dios is ato tanong kamera. Is mao sad ni ang pagkanang gain natog extra oil or gain natog oil sa atong sudlanan. Kay mga sudlanan mata ang oil diri gipasabot diri mao mismo ang Dios, divine life. Siya ang oil or ang lana sa lamp nga naatong katong sa day 1 na atong gipahimuslan. So karon kwanta na mo ampo ta ani nga pamaagi na mao sa ni ang pag-gain nato og oil sa ato ang vessel. Today's reading. So today's reading na ta maigsoon. Ephesians 4:30 tells us not to grieve the Holy Spirit in us, who is in us. We must make him happy because he has really joins us with him as one. When we are unhappy, this indicates that he is unhappy. If you do not come to the meeting, or if you come and do not function, this make the spirit unhappy. Mo na to kung gingon ganiha. Moadto ta sa dire pero ang dire gipasabot na kung moadto ta sa meeting or dili ta mo or kung dili ta mo adto sa meeting or kung moadto man ta sa meeting pero dili mo function, ang atong spirito ana sa sulod is dili siya malipayon. He is unhappy ngano man dili man siya ka-release, dili ma-release imong burden nga naa sa imong sulod. Meaning, ang spirito pod na naa sa atong sulod, dili man siya ka-release, dili pod siya malipayon nga naa sa atong sulod. Padenta, at the end of the day, you may not feel so good, but when you come to the meeting and function in it, you feel so happy. So, dire, nigkahuman sa atong meeting, nya naka-function, naka-release gani atong burden, inigkahuman sa atong meeting, feel nato nagaan atong paminaw nya malipayon pud ta. So meaning atong naa sa sulod nga espiritu o malipayon sad kini. Mao ni giingon sa ato ang burden diri sa kanang verse nato sa 1 Thessalonians 5:16 to 19. Ay sa Ephesians 4:30 di ay na katong do not grieve the Holy Spirit. So padayon ta, this means that the Holy Spirit is happy within you. If you do not feel happy, this is an indication that you have grieved him. Why have you grieved him? Because you did not buy him. You did not pay the price for him. He is the oil. So ngano kunong pag-uulo nato siya. Mo nay pasabot nga wala nato siya palita kaning pagpalit mong good. Meaning ani is ang paggugol nato time sa Dios. For example, when we come kanang moadto tag meeting or example, meeting okay ra man kay naanad naman tag mo share tagsa-tagsa nya kailan na pud ta sa atong mga igsuon. But while moadto tag kanang mga blending na ang pagbarog sa atubangan na kani ipasabot diri, you did not buy him. Meaning dili nimo kanang sana dili nimo daugon imong kauwaw sa sulod. Mo na pagpasabot ani. Dili nimo kanang daugon or kanang dili jud ka mo barog kay nagpadakas imong kauwaw sa imong sulod. Mo na pasabot ani maigsoon. Kinahanglan jud ta mo pay the price for him. Meaning natay burden nga mo share ta sa atong sulod mo barog jud ta. Ang pag pay the price ani, mao to, pay the price kinahanglan jud ta mo barog nya. Dayon
sa atong pag-sharing naman jud tay mga gipang compose atong mind. Kinahanglan jud na kanang prepared jud imong pag-share mo na atong Google mo na ato ang pag-Google niya. So we need to buy him, to pay the price for him. Ano pasabot-an ni mga igsoon. He is the oil. So, kadenta, sometimes we even go further not only to grave him but also to quench him. Usahay kuno dili lang kuno paluyahon ay pag-uulon siya, kun dili pagpalong pud niya. Pagpalong sa atong espiritu. Kadenta. Sometimes we may tell the Lord to tolerate us for a certain time and not to inspire us. Sometimes we may tell the Lord to tolerate us for a certain time and not to inspire us. So we may know that the Spirit is moving within us, but we not like it. To quench the Spirit is to reject the buying of the oil. In many things, we do not buy the Spirit, so we miss the the chance to accumulate more and more of the Spirit in our being. So, daghang mga butang nga, dili jud ta mo Google og time sa atong espiritu. Meaning, kana siya nga, pag miss nato sa chances nga pag Google na tog time sa espiritu, mao nay pagpalong nato sa espiritu. Dili lang kuno pag-uulo ng espiritu kundi dili lang mag-uul ang espiritu kundi pagpalong pud na siya sa espiritu. Nga naman, the more the chance na ang spirit nato naglong siya nga mo ginhawa ta nya atong pugngan. So meaning mamatay jud or mapalong jud ang atong espiritu na nasulod nato. Naay daghang mga chances na kabarugo na kay ka sa meeting, ka-releaso na kay ka sa burden sa imong gi-compose sa imong kanang pagpahimulo sa tibuok semana niya. Dayon dili ra nimo siya i-release sa meeting, dili nimo i-share or dili nimo ipaambit or dili ka mo barog. Meaning kana siya dili lang nag-uul ang espiritu ana, kun dili na napalong pod ang espiritu sa sulod nimo. Gusto sa espiritu nga mo release imong burden. Dayon ikaw may mismo unya na lang napay chance unya. Nya nagkahuman sa unya wala na di ay sayang ra gihapon ang time. Man ang kinahanglan jud ta maminaw ta kanunay sa atong spirit nga sa atong sulod. So nearly the last charge in the entire New Testament is to walk according to the Spirit, which is our human spirit mingled with God's Holy Spirit. Our mingled spirit, to walk means to live, to act, to behave, to do things, to have our being. We have to have our being according to the Spirit. And this is to buy the Spirit. So, mo ni pa maagi katong nasa verse nga Romans 8:4. Kinahanglan jud ta mo walk according to our spirit. Bisan pa sa ato ang sa atong pagkinabuhi, sa atong the way ta mo act, the way ta mo behave is na jud sa espiritu mga igsoon. Mo ni siya pamaagi nga nausa jud ka, namingle jud ka sa spirit ug sa espiritu sa Dios. Our thinking and speaking our thinking and our speaking, the expression of our attitude should be according to the Spirit. If you are having your being according to the Spirit, this is to buy the Spirit. But to walk, to have your being according to the Spirit, needs you to pay great price. So, gipasabot na rin mga igsoon na kung mausa jud ka sa Espiritu, the way ka mo act, the way ka mo behave, the way ka mo kanang paambit is manay pamaagi nga ni bai jud ka, ni Google jud ka sa panahon sa pagpahimulos nimo sa Dios. Meaning na usa bisan pa sa imong or na express nimo ang Dios sa imong kanang makita nato na kanang kita
Dili lang tungod kay imong gipugos nga magbinuotan ka, kay tungod kay Diyos nun ka, kundili makita na siya nimo mga igsuon nga bisan pa sa imong pagpanulti, sa imong paglakaw, ma-express jud nimo ang Diyos. Nya ang the way na mulihok ka ani, mao na siya um paghatag og bili nato sa Diyos. Nya ang to pay the price, mao na siya ang imuha nang gipaambit or imong gilihok nga mga igsuon. No, meaning kanang mao imong napahimuslan nimo nya imong nabuhat sa kanang unsa sa imong living. Ana to. Being. But to walk, to cover, being according to the Spirit, you needs to pay to Christ. You may need to stop your excessive talking on the telephone and stop your further reading on the newspaper from the first page to the next. My burden is to fellowship with you that you may rise up to live a life of always buying an extra portion of oil by not wasting your time in doing anything. If you do something and you feel that it is a waste of time, you had better stop doing it. Use that time to contact the Lord, to pray. This is to watch and to pray. To be watchful is not to let your time go, not to waste your time, but to take every time as a chance to buy the oil. To buy the oil is the best way to redeem our time, for the days are short. Dili man sayop mga igsoon nga mo kuan kag kanang mo Google kag panahon sa kanang pagbasa og dyaryo or paglantaw og kanang news. Pero kana ra pong mga kanang unsa na kanang important lang na news ato ang lantawon kung unsay nahitabo sa atong kalibutan. Pero kung the more ta mo Google og panahon sa newspaper, like sa mga chismis na, sayang ra ang oras mga igsoon. Kung ato nang gi-Google ang kana nga time sa panahon sa Dios, makagain tag extra oil sa atong vessel. Pero kung atong i-Google atong time kanunay diha sa news, unsay nahitabo sa kalibutan, nya dayon hantod na maabot na ka sa mga chismis sa kalibutan, sayang-sayang ra na sa imong panahon. Kinahanglan jud na nato i-redeem atong time sa Dios. Kay sa ato lang ganing gibasa sa kanang Ephesians 4:30 nga ang Espiritu sa Dios mo ni nag-sealed nato, meaning gisilyuhan na ta ani nga naluwas na ta. Unya dayon kung mao na ang paagi, kinahanglan jud ta mo Google og time niya. Kay siya man mismo ang nagluwas nato. Iyang kaluoy naabot nato. Iyang grasya iyang gihatag sa atoa. Dayon gisilyuhan pagud ta niya. So kinahanglan na guro ta muhatag og time or mo Google sa time ngadto sa Dios. So kung ma-feel na gani nato sa atong sulod nga murag kanang sobra na ato ang pagpahimulo sa kalibutan, i-stop na ni nato. Sobra na ato ang pagtan-aw og salida, i-stop sana nato. Muhatag sa dag time sa Dios. Kay betay naka-sealed na beta nga luwas na ta, di ba? Nagibutangan to sa Ephesians 4:30. So kinahanglan sa muhatag sa dag time sa Dios. Dili lang muhatag tag time sa kalibutan hong mga butang. Dili man sayop ang pagtan-aw og news, dili sad sayop ang pagkahibalo kung unsay nahitabo sa atong kalibutan. Pero kung moabot na gani nga grabe na ang kanang murag usik na kayo ang oras nga atong gi-Google sa kana nga time, mohatag sa tag time sa Dios. Ang Dios wala man siya nanginahanglag taas nga time sa atoa. Nanginahanglan siya nga moduol ta niya, mo ginhawa ta sa sulod nato pinagi sa tong espiritu. Mora na kinahanglan sa Dios. Padayon ta.
All of us need to live such a life of buying the oil daily, even hourly. Adlaw-adlaw, bisan pa kuno taga-oras. We need to buy the oil in the way we dress, shop, talk, and live. So, kinahanglan kuno ta mo mo palit og lana bisan pa kuno sa ato ang pag adtog the way ta mo dress. Moadto moadto tag mga shop. Bisan pa kuno sa ato ang istorya sa atong daily or living nato istorya. Kung saan man na mga igsoon. Kinahanglan mapaambit sad nato ang Dios na moadto tag kanang mulakaw ta ng lugar, dapat ato apong kuan ato apong living is to express ni God. Dili ta mo buhat og mga bati, kundi mapalugwa nato ang kinabuhi or kahayag nga naa sa sulod nato. Bisan sa atong nilakwan, the way ta mo talk. Kung naa man dyoy duha nga pamaagi mo talk, kung imong panulti dili na sa Dios, ba nakaunsa na imong gipanulti, di ba? The way ka mo lihok, imong nilihukan. No, na ako'y mga nakita nga mga igsoon nga bagsik og nilihukan, pero makita nimo na Diyos tao jud siya nga naglakaw, mga igsoon. Makita nimo ang kahayag nga iyang the way siya mulakaw. Dili ka makaingon na bagsika aning igsoon na. Pero makaingon jud ka na grabe hayaga ning igsoon. Amen. So asa na to? Redeem our time. All of us need to live dire. In everything, we must be serious and consider the solemn parable given by the Lord Jesus in Matthew 25 to 13. So, kaning parable niya na sa 25 to 13, mo atong topic last sa day 1. Sa katong Monday na to, mga igsoon, about sa 10 virgins. So, kato ang nahitabo ato is ang katong 5 nga prudent nakasulod sila sa pag-abot na sa king or sa hari. Nakasulod sila sa kasal. Dayon, ang katong 5 is kay dili man sila makasulod kay kulang ilahang lana. Ni adto pa sila, ni Google pa sila time sa kalibutan para maka kuan sila extra nga oil silang sudlanan. Dayon ibalik sila, pagbalik nila gituktok nila ang kanrong gate na, Lord, nasad mi diri, pasudla mi. Ang giingon sa hari na wala ko kailan ninyo. Mao na mga igsoon, sakit kayo, dili kailhon sa Dios nga imong gihatagag Google imong gihatagag belief, pero tungod kay naman sila kalapasan or sayop or pagkulang nga ilang gibuhat. So kinahanglan jud mo Google pa silag time sa kalibutan, mga igsoon. So mao sa niatong Kristohanong kinabuhi. Kung dili ta mo Google og panahon karon ay nag-abot sa kanang kuan sa kasal sa Cordero, kuan man na 1,000 years, 1,000 years siguro na. Nag-abot ana mo kuan pa jud ta mo Google pa jud tag 1,000 years pa jud para mo maka have tag extra oil sa atong church life. Una ta maabot adto. So kinahanglan jud sa dili pa ulahi, mga igsoon. Meaning ani sa dili pa ulahi. Muhatag jud tag time, Google jud tag time sa Ginoo. Aron makaingon tag dili pa jud ulahi. To whether or not we will be raptured early to enter into the wedding feast depends upon our daily buying of the Spirit from this moment. Mao na to akong gingon sa adlaw sa kasal na kinahanglan jud ta mo kuan. Unsa ganito gingon? Basahan ako balik. Whether or not we will be raptured early to enter into the wedding feast depends upon our daily buying
of the Spirit from this moment. So, dapat, mga igsoon, sa itong kinahanglan, akong giingon ganiha na, mugugol jud tag time sa Dios sa dili pa ulahi ang tanan. Nya dire gihingon dire na dapat sa wala pay wedding fest. Mo ni akong katong mao man ni gipasabot ato sa katong 10 virgins sa parable. Sa dili pa na moabot ang wedding fest mga igsoon, dapat na rapture na ta padung adto sa wedding fest. Una na ta adto. Dili kay sa inigabot sa wedding fest. Ara pa ta mo Google og time sa Dios na makagain tag extra oil para makasulod ta adto. Ulahi na ang tanan, inigsud na to adto, human na. So, this is a lifelong matter, not an overnight matter. Ipasabot dire na lifelong matter. Meaning, kung sagod to ka taas ang kinahanglan nimo i-google, ang wedding fest 1,000 years. Ang kung dili ka makasulod adto, kinahanglan pa ka mo google og time dire sa kalibutan for 1,000 years pod para makagain kag kanang oil. So dili ni siya usa ra ka gabi nga mahitabo, kun dili long jud ni siya nga kanang long life pa jud niya siya nga maigsoon. Taas pa jud kinahanglan. So the one thing that the Lord needs and that we need is to rise up to pay the price, to buy the oil all the time in all matters in our daily life. So, money mga igsoon, arera siya kutob. More ni kinahanglan mga igsoon to buy the oil, to pay the price is to walk up rajud mga igsoon daily nya mupahimulos ka daily um, sa ato ang kinabuhi, church life or kanang espirituhanong kinabuhi. Mugugol tag time, mo ra jud paagi nga makagain tag extra oil sa atong sulod. Nya pinaagi ana is mo na kanang kuan na madaugon pud imong adlaw. Dili mahimong grave maguol. Maguol ang espiritu nga naa sa imong sulod. Dili mapalong ang espiritu na sa imong sulod kung magpahimulos ka kanunay sa Dios. Ngano man kanang inig-adto na tog meeting, wala man tay ma-share, wala tay mapaambit nga husto. Tungod kay wala ta ni Google og time, wala ta ni pay the price, wala ta ni buy, wala ta ni palit niya sa tong adlaw-adlaw. Nya ang atong pag-pay the price, atong pag palit sa Dios adlaw-adlaw mga igsoon. Mo release na siya sa ato ang kanang personalities. Mo tong nasa gibasa nato ganiha. Nato siya sa verse Romans 8:4 guro na kinahanglan mo walk ta according to our spirit. Nya ang pag atong mo gain pud na siya sa atong personalidad. The way ta mo act, the way ta mo lihok is makita jud sa uban nga natay Dios sa atong sulod mga igsoon. Galing sa atong mga kanang niagi nga MR namtoy mga gipaambit adto na makita nimo igsoon gabot sa meeting medyo dark o bisag ako gani asawa mo ingon gani nako usahay na dulom naman naong ako naig yan nana pero kinahanglan jud ta magpahimulos kanunay sa Dios kay atong mga igsoon makita man nato mo reflect man jud na nato sa atong personalidad nga hayag ato ang kuan hayag ato ang presence tungod kay nagpahimulos man ta sa Dios dulom atong presensya tungod kay nakulangan ta pagpahimulos sa Dios. Anha ra ko mga igsoon. Amen. May adlaw sa tanan.